Ayan, isang magandang hapon na naman mga kapatid, no? Andito na tayo, December 10. Ayan, so update tayo dito ngayon. Ito na ang Rojas Rotonda. Ayan, plastado na. Ayan, binalikan natin yung bahay, wala na, clearing na. Talagang clearing na. So ito na ang Rojas Rotonda. Ayan, abangan natin sa 15 sa mangyayari dito, no, sa 15. Ito na po, no. So tanggal na talaga yung bahay dyan, no. Yung pinaka last part, no, uulitin ko. Kahapon nag-update tayo siyan. Uulitin ko, yan, no, tanggal na. So ito na po yung dyan kasi yung fence, oh. So dyan sa kahoy. So ano kayang kahoy ito? Tutulin ba yan o hindi? Yan. The next day. Yan, isang magandang hapon mga kapatid, no. Dinaanan na rin natin itong Coastal Road. Ayan, yun po ang Rojas Rotonda. So ngayon pinipiso na po. Yan, nakita natin puspusan po yung paggawa nila dito. Ayan, napaka ano na po. So kasi yung Bukana Bridge 15 i-open. So dito po posibleng lulusot po yung kung dadaan dyan sa may Bukana. Ayan, so ito po yung Coastal Road exit entry. So sa ngayon pinipiso na ito dahil according sa narinig natin, i-ispalto ito. So baka ito po yung ilusot ngayong pangalan dito, ngayong 15 sa Bukana Bridge. Malamang dito lulusot kasi yung Santa Ana Bridge dyan sa Leon Garcia, hindi pa natatapos yon. So ngayon talagang ito na po, pinipiso na nila. Boss, shout out. Pero saan na simintoon? Ayan, so isiminto ito. Abangan baka bukas. So ngayon talagang paspasan po yung paggawa dito. So sa mga subscriber viewers natin dyan, marami kasi ngayon saan lulusot. So naturalmente lulusot po yan sa may exit Coastal Road. So ito na po ang sitwasyon ngayon dito sa may Rojas Coastal Road. Ayan. So yun na po kasi ang rotonda mga kapatid. Ayan. So ito na po yung ano dito. So ano tayo ngayon? December 11 tayo ngayon. 11, no? Bukas 12 na. Ayan. So tuloy-tuloy po yung init dito. Timing. So itong isang pangalan dito, itong isang apat na kalsada, apat na lanes kasi. So yung isa dito tinatrabaho pa. Mayroon pang hindi natatapos dito ng mga box culvert.
So malamang itong isang lane dito magagamit na ito para sa exit po, entry sa mga dyan sa motorista natin dyan sa Bucana Bridge. So ito po ay sabi dito, ito po ay iispalto, kaya ito na po yung ano nila dito ngayon. So bukas nag-update tayo dito hanggang 15 no, para makita talaga. So dito tayo, silong tayo mga kapatid no. Grabe kainit. So last time nagtanong tayo 11 no. So ngayon kaya nagpunta tayo dito. So bukas na naman no. Yung schedule dito. Ayan. So ito po yung ano, silong muna tayo. Yan no. Ito yung bahay dito mga kapatid last time no. Talagang wala na oh. Giba na. So itong kahoy na lang ang natitira dito, itong Nara. So ito kasi dito ayan oh, kita natin yung paints dyan. So dyan sa may CR diretso yan doon oh, talagang matatamaan. Okay, so espalto diretso lang yan oh. Kasi yun nga mayroong taga DP din dito na nag-aano po dito. So pasilong muna tayo mga kapatid dahil sa napakainit ng panahon. Ayan, akyat tayo dito. So ayan na po, ayan na po yung Rojas Rotonda. So ayan po, galing yan doon. Doon po yung Bucana Bridge. So ayan, Rotonda. So atin lang i-ano sa mga viewers natin. So yan lang po yung daan papunta ng Santa Ana, Leon Garcia, Arcastillo, San Juan at saka Jerome. So hindi pa talaga pwede malusutan doon. So ito lang yung pwede. Yan oh, ito yung Rojas. Ito. So diretso yan doon sa may Rojas Avenue. So yan po yung sitwasyon ngayon. So sa ngayon talagang pinapatag at sinisemento na baga pinipiso na po nila para ready na for espalto. Ayan. So sa ating mga subscriber dyan no, magandang hapon. Sa mga bago, don't forget to subscribe, like and share no, para updated po kayo lagi. At paki-notify po yung bell para updated po kayo lagi. Ayan. Ha? 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 Nagkuhan ka? Nag-like ka? Si pangalan dito? Raul P. Shoutout sa shout out Raul P. Ayan, Raul P. Ruel P. Gikuhan lang ang P. Ayan no. So ito po mga workers dito sa ano. Gwapo kay street ang init no. Ayan. So ayan mga kapatid. Ayan, pauwi na tayo. Update na naman tayo sa next ano natin. Sa sunod muli no. Maraming salamat. Basta po ito na po yung ano sa mga subscriber natin diyan. Updated lang po kayo dito. And then sa 15 talagang baka mag-live tayo para ma-update po kayo. Anyway, sometimes hindi tayo nag-live. Ano lang record. Ayan. So kita natin talagang medyo ano na, patag na yung sitwasyon ngayon dito. Ayan, so dito lang tayo sa gilid. So malamang itong kalsada muna sa gilid. Ang dito sa gilid, dito talagang ano pa yan no? Ayan, sinuuna muna nila yung kalsada. So nakita natin yung bakal dyan. Ayan, dahil yung isang lane hindi pa yan tapos, 4 na lane yan dito. Few moments later.
At ngayon ay yan, nandito naman tayo sa may Bukana Bridge, dito sa may Esplanade, Ecoland side tayo. So last time nung nag-update tayo, nung pagpunta ni Marcos dito, talagang hindi tayo makapasok doon. Dito lang tayo nag-update noon. So ngayon baka sa 15 i-close na naman ito dito. Ayan. So update tayo. At pinuntahan naman natin itong ano ngayon, pangalan dito, itong Bukana Bridge. Ayan o, itong after na pag visit ni PBBM dito, so pumunta tayo kaagad doon sa taas, nakapunta na tayo dyan. Ang ganda mga kapatid, no? So ayan, so last time hindi tayo makakuha ng coverage ng malapitan dahil ay bawal po dito. Ayan o. So dito lang tayo. Ayan o, so kita natin mga kapatid ay nagre-retouch na lang sila ngayon dyan. Tapos especially yung electrical dyan, no? Kasi napakaganda nito yung ilaw sa gabi. So ayan o, ipa-plus natin sa screen yung magiging attract o reflection pag sa gabi itong bridge na ito. So nakapunta tayo dyan, napaka sulit, napakaganda talaga. Talagang makita niyo yung sa mga vlog natin, no? Sa mga hindi pa nakakita, yan, no? Napakaganda. Ayan, ilang days na lang, no? Talagang ma-open na in public yan, no? Itong Bukana Bridge. Napakaganda mga kapatid dahil talagang safety na safety yung daanan ng tao dyan, no? Talagang may barrier, talagang napaka pulido talaga, no? Napaka, kumbaga sa Bisaya, pinasahi ang pagkagawa ng tulay na ito. So ayan, so ito po, yun po ay uulitin natin. Ito po ay galing sa project po ng ating Tatay Digong, no? Kaya parati ko pong pinapasasalamatan ang ating former President Rua Rodrigo Duterte, na dahil kung hindi na ginamit ng Diyos siya na maggawa ng plano at the same time sa mga yun, yung mga naging kabahin na ani project, no? Sa mga dito sa Davao City, no? Lalo na sa mga sa panahon dito. Lalo na sa DPWH ng Davao City. Ayan, no, nang dito sa region na ito, dahil yun, tinitingnan po din nila yan, no, bago yan kung nakaano po ba, nakapasar po ba sa standard. Ayan. So kahit doon sa Samal, sometimes nagba-vlog tayo, may nakikita tayo mga yun po yung ating government authority, yung DPWH. Tinitingnan nila, tinicheck nila kasi nagba-vlog tayo, no? Tinicheck nila yan. So yan, isa rin din dyan na maging sila rin papasalamatan din natin, no? Lalo na sa China, no? The China Republic, no? So sa pag ano ng tulay na ito. Ayan. So yun po ang so of course sa present natin ngayon, of course yung government natin ngayon iba na, hindi na po si Tatay Digong. Yun po, sila na po yung nag-facilitate, no, dito para matapos at saka maano po ito, ma-continue po itong project na ito. So sila po yung hindi talaga sila yung ang naguna talaga nito. Actually talaga mga kapatid, si Tatay Digong, kahit nga projects dito sa Davao, may mga katunggali siya noon sa mga politika na nilalagay nila yung mga mukha sa project. Pero si Tatay Digong ayaw niya yan. Pero yung atin na lang dito, mga kapatid, isipin natin, of course kung kayo sa time niya o kayo ang ginamit ng Diyos, so of course may honor din sa inyo, may respeto, di ba? Kasi sa tao naman ito, sa tax natin lahat, hindi kay Tatay Digong ito, but siya ang ginamit ng Diyos na maggawa ng project. Of course mayroon tayong pasasalamat unang-una sa Panginoon at sa kay Tatay Digong
at sa mga authority government natin, of course sa congressman, lalo na sa mga DPWH, sa kontraktor ng China, mga workers din ng ating mga Pilipino, di ba? So yun po ang pinaka maganda. Hindi yung mag-aanuhan na ganito, hindi. Di ba? So hindi natin pwede kakalimutan yan. Nasa puso yan, no, ng mga tao. Kung sino po, nasa history po yan. Kung sino po, nung last time nga gawa itong project ito galing Bago, hindi pa ako vlogger nun. Nakikita ko lang yan nun sa may Balis Resort. Tinitingnan ko anong ginawa ng mga tao dyan sa dagat. So ito pala yung project na ito, no? Kasi hindi pa ako masyado sa social media noon. Kaya itong project na ito ay galing po, no, sa panahon ni former President Duterte. Walain natin yung mga yung mga sa akin to, no. Of course yung government natin ngayon, sila po yung magpa-facilitate kasi sila po yung government ngayon eh. So tayo naman po, kaysa sila naman yung present ngayon, we submit na kayo po yung mag-facilitate dyan, kayo po yung mag-cutting ribbon, turnover, walang problema yan. Kasi yun nga, we submit the delegated authority that in the government. Pero yung ginamit din ng Diyos dito, hindi naman tama yun. Of course sa akin as a vlogger, talagang pinasasalamatan ko. Narinig naman ninyo, unang-una sa Diyos na ginamit si Tatay Digong, unang-una sa Diyos, si Tatay Digong na ginamit ng Diyos, no? Sa yung taga-China rin na gumawa nito, at saka yung ating government, DPWH, yan, pasasalamatan din natin yan kasi chine-check din nila yung mga trabaho ng mga Chinese, kung pasaba sa plano, ganito, at saka yung mga workers natin, engineers, mga private contractor. At talagang nakita natin kasi kung walang pagtutulungan, hindi talaga mabuo itong tulay na ito. Ayan. So yun po ang katotohanan mga kapatid. So ngayon dapat sa 8:15 wala nang ganito sa wag naman. Wag ganon. Pangit yun pakinggan mga kapatid, no? So kung sa time niya ngayon mayroon siyang na project, yan, papasalamatan din natin. Diba? Pero unang-una sa tao ito, sa tax ng tao. Of course, ang government ang po dito. Pero sa tax ng tao, sila lang po yung mga authorities na mag-facilitate na ganito, mag-budget, ganito, para order naman. Okay, so yun po ang katotohanan dyan. So yun, nung nagpunta tayo dito, hindi tayo makapasok dito. So yun, we submit doon sa mga natin, mga, kasi yun nga, sumusunod lang din sila sa trabaho nila. So yun mga kapatid, no, napakaganda ng tulay na ito nung after na nagpunta dito si PBBM. So umakyat tayo kaagad dyan sa taas dahil yun nga, napaka 2 years ito. I think January, na remember ko nung nag-vlog tayo dito, nung na-post ito sa DPWH, pinuntahan kaagad natin na ganito, may budget na, sisimula na po yung tulay. So doon po tayo napunta kaagad sa Times Beach. Maalala ko yun kasi New Year yun eh. So yun po ang sitwasyon. So mga kapatid, galing tayo ng Rojas kanina. So yun na po ang dadaanan, no? Hindi pwede ma-open ito na walang lulusutan yung mga motorista natin, mga sasakyan, no? So laking ginhawa, laking tulong sa atin ng mga travelers, mga commuters, mga transportation, mga motorista, no? Dahil talagang kumbaga mahati na po yung pangalan diyan. Yung volume ng sasakyan diyan sa may galing diyan sa may Ecoland, mo papunta diyan sa may Bolton Bridge, then papunta diyan sa may LTO, then Bucana Corner, San Pedro, then Boulevard. So yan, titingnan na lang natin yan, no, sa sa pag-opening. So lalo na sa daloy ng trapiko, no. Mayroon naman din tayong mga authorities diyan na
Ayan po yung mga taga ano po natin ng traffic. So yun po, ito po ang update natin ngayon. So yung napunta tayo dyan, yung ilaw, no? Napakaganda ng ilaw nito mga kapatid. Iba ito sa na-i-vlog din natin yung tulay dun sa ano, dun sa may Matina to Talumo. Talagang iba ito. Yung ilaw kasi dito mga kapatid, talagang kumbaga yan, nakita natin sa baba, kumbaga dikit-dikit. So napakaliwanag dito pag gabi. Parang naka-spotlight siya. So iba rin yung lights na nagre-reflect diyan sa mga cable stayed, no. So yun po, colored yun po, no, napakaganda. So mayroon ding street lights diyan sa daan mismo. So napakadaming ilaw nito. So napaka-attract at napakaganda dito sa gabi. Lalo na pag dito ka sa malayo, no. Talagang napakaganda tanawin. Dahil sa gabi sa ilalim mayroon pong ano, mayroon pong ilaw. So buong tulay makikita natin ito, no, pag gabi. Talagang napaka-attract nito pag sa ilaw. Kasi yung ilaw po ang mag-a-attract, no. Kahit sa building, no, kung walang ilaw, hindi talaga. No, so ito yung sa gabi, ito yung mag-a-attract sa gabi, itong ilaw dito sa bridge na ito. So yun lang mga kapatid, no, sa ating mga subscriber diyan, no. And thank you sa laging suporta. Sa mga bago dyan nakadaan, please subscribe, like and share, and paki-notify po yung bell, no, pag every time tayo nag-update dito sa project na ito. So yun, itong Coastal Road talagang nag-update po tayo dito. Ayan, no. So yun po, so paki-notify yung bell para updated po kayo every time na mag-update po tayo po ng mga kaganapan dito sa Coastal Road. So maraming salamat, God bless you all. Last watch, bye bye.